Bakit wala pa rin siya? Naiinip na si Carson sa paghihintay sa kasintahang si Diane. Madalas ang pagtingin niya sa entrance ng kinaroroon ng restaurant para lamang tingnan kung dumating na ang dalaga. Pero isang oras na siyang naghihintay, wala pa rin to. Sir, may tumigil pong sasakyan sa labas. Girlfriend mo na yata yun. Saad ng babaeng staff. Sumilip si Carson sa glass wall ng restaurant. Hindi pamilyar ang sasakyan sa kanya, pero napangiti siya nang bumaba si Diane mula roon. Oo, siya na yan. Maghanda na kayo. Mabilis niyang utos sa mga tutulong sa kanya para sa hinanda niyang sorpresa. Sir, yung bulaklak po. Nagmamadaling kinuha ni Carson ang bouquet sa ibabaw ng mesa. Inayos niya ang suot na puting long sleeve na nakarolyo ang manggas at isinara ang huling butones bago pinakawalan ang maikling buntong hininga. Maging ang crew cut niyang buhok ay inayos niya sa sobrang kaba kahit hindi naman yun magulo. Pagpasok pa lamang ni Diane, nagsimula nang tumugtog ang malamyos na musika mula sa speaker. Unti-unti ring sumisindi ang ilaw habang palapit ito sa kanya. Sinasabi naman ng mga staff ang petals ng bulaklak sa dalaga. Halatang nabigla ito sa sorpresa niya, pero nakangiti lamang siya hanggang makalapit ito sa kanya. Carson, what is this? Iniabot ni Carson ang bulaklak kay Diane. Kinuha rin niya ang singsing sa bulsa ng kanyang maong na pantalon. Saka siya lumuhod sa harapan ng dalaga. Han, 5 taon na tayong magkasintahan. Dumaan na rin tayo sa mga problema at nalampasan natin yun ng magkasama. Ngayon, gusto na rin kitang makasama habang buhay. Mahal na mahal kita, Diane. Maaari mo ba akong samahan sa hinaharap para bumuo ng sarili nating pamilya? Will you marry me? Madamdamin at taos-puso niyang tanong. Ilang beses kumurap si Diane bago umiwas ng tingin sa kanya. Napakunot noo si Carson nang pasimple nitong itago ang kamay sa hawak na bouquet. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang suot nitong singsing. Wala pa yun kahapon nang magkita sila at aminado siyang mas mukha yung mamahalin kumpara sa singsing na hawak niya ngayon. Carson. Babe, bakit ba ang tagal mo? May pupuntahan pa tayo. Bilisan mo na riyan. Putol ng boses ng isang lalaki sa sasabihin ni Diane. Tumingin si Carson sa direksyon ng lalaki at pilit binabaliwala ang endearment nito sa kanyang nobya. Prente itong nakatayo malapit sa pinto, suot ang mamahaling 3-piece suit. Postura pa lamang ng lalaki, mukhang galing ito sa mayamang pamilya. Sandali lang babe, tatapusin ko lang to. Tugon ni Diane sa lalaki bago muling tumingin sa kanya. Sa pagkakataong yun, hindi na makita ni Carson ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang nobya. Parang isa na lamang siyang simpleng kakilala para rito. I'm sorry Carson, hindi ko matatanggap ang kasal na inaalok mo. Magpapakasal na kami ni Oliver. Siya ang mahal ko at narito lang ako para tapusin ang relasyon natin. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Sandali siyang natigilan. Pakiramdam niya ay may pumisil sa kanyang puso at nabablangko ang isip niya sa mga sinabi nito. Masakit isipin na niloloko lamang siya ng babaeng mahal niya. Gayunpaman, naging matatag pa rin siya sa kabila ng sakit sa dibdib niya. Tumayo si Carson at seryosong hinarap si Diane. Ako ang kasintahan mo, Diane. Bakit sa iba ka magpapakasal? Kaibigan lang ang tingin ko sa iyo, Carson, at awa lang ang naging dahilan kaya sinagot kita. Awa? Pagak na natawa si Carson. Kung awa lang ang nararamdaman mo para sa akin, bakit pumapayag kang halikan kita? Hindi ko nakikita sa iyo ang pagtuto sa mga ginagawa natin bilang magkasintahan, Diane. Bumuntong hininga to. Hindi mo rin ako masisisi, Carson. Babae ako na madaling mahulog sa mga lalaking nag-uumapaw ang sex appeal tulad mo. Pero hindi ko pinangarap na makasama ka habang buhay. Mataas ang pangarap ko, at si Oliver lamang ang makakapagbigay nun sa akin. Kailan mo pa ako niloloko? Walang buhay niyang tanong. Hindi kita niloko, dahil umpisa pa lang hindi na kita mahal. Hindi ko lang magawang makipaghiwalay sa'yo dahil madalas kami mag-away ni Oliver. Ikaw lang ang natatakbuhan ko kapag nangyayari yun. Pero iba na ngayon. Niyaya na ako magpakasal ni Oliver at kahit naaawa ako sa'yo, kailangan ko pa rin makipaghiwalay. I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Ibinaling nito ang bouquet sa kanya at nang hindi niya tinanggap, inihagis na lamang nito ang bulaklak sa sahig. Ano bang meron siya na wala ako, Diane? Bakit mas pinipili mo ang lalaking yan kaysa sa akin? Muli niyang tanong sa seryosong tono, ngunit may bahid ng sakit ang boses niya. Marami, Carson. Isa na rin ang katayuan niyo sa buhay. Welder ka lang. Samantalang si Oliver, rich heir. Tagapagmana siya ng isang malaking construction company.
at nasisigurado kong magandang future sa kanya. Yun ang wala ka at hindi mo maibibigay sa akin kapag ikaw ang pinili ko. Walang buhay na tumawa si Carson. Nabulag siya sa pagmamahal kay Diane at hindi niya nakita na mas mahalaga pala rito ang magandang buhay kaysa sa simpleng buhay sa piling niya. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Idinapon niya ang singsing habang walang emosyong nakatingin kay Diane. Sumulyap din siya kay Oliver na ngayon ay nakangisi sa kanya. Bago niya binalingan ang mga natahimik na staff. Salamat sa tulong niyo para magawa ang sorpresang to. Pasensya na sa kalat. Pwede niyo na itong linisin. Paumanhin niya bago lumabas ng restaurant gamit ang likurang pintuan. Ibinuhos ni Carson sa pag-iinom ang nararamdamang pagkabigo. Bumili siya ng isang kahon na beer at umupo sa gilid ng tulay. Parang nakikiramay naman ang langit sa kanya na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi siya umalis sa kinauupuan kahit basang-basa na siya. No one ever wanted me. Bulong niya sa sarili. Patuloy lamang sa pag-inom si Carson hanggang tumigil ang pagpatak ng ulan sa tapat niya. Pagtingala niya, isang dilaw na payong ang nakita niya. Sir, mapapakamatay ka ba? Lumingon siya sa gilid at nakita ang babaeng may hawak ng payong. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pag-inom. Sir, tatalon ka ba sa tulay ngayon? Tanong ulit nito. Leave me alone, miss. Taboy niya sa babae. Hindi pwede, sir. Baka kasi maunahan ako. Maunahan saan? Sa bangkay mo. What? Gulat niyang bulalas at hindi makapaniwalang tumingin dito. Ang sabi ko, baka maunahan ako sa bangkay mo kapag umalis ako rito. Anong bangkay ang tinutukoy mo, miss? Buhay na buhay pa ako, oh. Anong tingin mo sa akin, multo? May multo bang umiinom ng alak at nababasa ng ulan? Hindi ka naman mukhang multo, pero mukha ka kasi magpapakamatay. Ganito kasi yan, sir. Umayos ng pwesto ang babae at bahagyang lumapit sa kanya para magkasya sila sa payong. Pero nababasa pa rin ito. Mas pinapayungan pa siya nito kaysa sa sarili. May-ari ng isang punerarya ang pamilya ko. Tapos, napatigil ng ilang linggo ang operasyon ng punerarya. Siyempre, kailangan kong mag-multitasking. Ako rin kasi nagluluksa sa burol nila. Tapos ako pa rin ang nag-aasikaso sa mga kailangan sa lamay. Basta maraming kailangan gawin. Pero nawalan ako ng customer. Ang dami ko pa namang gastusin. Hindi ako mabubuhay kung wala sila. Kaya huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa bangkay mo kapag nagpakamatay ka. May make-upan din kita ng maayos para lalo kang pumogi sa loob ng kabaong mo. May promo din nga pala kami ng kabaong. Hindi buy one take one pero malaki ang discount. Anong oras ka ba tatalon para maghihintay na lang ako dito? Napatigil sa pag-inom si Carson. Sandali niyang nakalimutan ang dinadamdam na pagkabigo at hindi siya makapaniwalang may tulad nitong naghihintay sa kamatayan niya. Para lang magkaroon ng customer ang punerarya nito. Iniisip mo pa talagang tatalon ako sa tulay para magpakamatay, miss? Ay, wala ka pa bang planong tumalon ngayong gabi? Sayang naman. Nadismaya nitong sabi. Miss, mali ang inaakala mo. Hindi ako magpapakamatay. Umiinom lang ako dito. Ganun ba? Sige, tawagan mo na lang ako kapag handa ka na. Pupuntahan kita agad kahit saan ka pa naroon. Basta advance kang tatawag para mauna ako sa location mo, ah. Siya nga pala, ako si Alani Malyari, licensed embalmer. Ito ang calling card ko. Huling kopya na yan kaya ingatan mo, ah. Inilagay nito sa kamay niya ang calling card at ibinigay na rin ang payong sa kanya. Huwag mong kalilimutan tumawag, ah. Paalala pa nito bago sinuong ang malakas na ulan. Napatingin na lang si Carson sa calling card at sa dilaw na payong. Napakamot siya sa batok bago inubos ang natitirang inumin. Sa dami ng tao sa mundo, embalsamador pa ang nakausap niya. Gusto niyang makalimutan ng pagkabigo. Pero tila mas excited pa ang babae sa posibilidad na maging customer siya sa pag-aari nitong punerarya. Sa bahay na lang ako iinom. Baka mamaya dalhan pa ako ng kabaong ng babaeng yun. Sabi niya sa sarili saka nilikom ang mga bote ng alak at umuwi. Doon na lamang niya ipinagpatuloy ang pag-inom hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, balik trabaho si Carson bilang isang welder ng Steelmark Industrial Construction kung saan kasalukuyan sila gumagawa ng warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Inalis na lang niya sa isip ang mga nangyari kagabi. Nasaktan man siya pero nasanay na siyang palaging binabaliwala at hindi pinipili. Hindi may kakailan na umaasa siyang iba si Diane, pero nagkamali siya. Katulad din ito ng kanyang pamilya na itinuturing siyang walang halaga. Carson, lunch break na!
Napahinto sa pag-welding si Carson nang marinig ang boses ng kasama niya. Tinapik pa siya nito sa balikat para kunin ang atensyon niya. Inalis niya ang suot na welding mask saka bumaling dito. Susunod na lang ako, Marco. Tumango lamang si Marco bago umalis kasama ang iba nilang katrabaho. Pinatay niya ang welding machine at maingat na ibinaba ang hawak na electrode holder. Isinabit niya ang welding mask sa gilid ng working table at hinubad ang makapal na guwantes bago yun inilapag sa tabi ng helmet. Pinagpagpa niya ang suot na dark blue welding jacket at pantalon upang matanggal ang dumikit na dumi bago sumunod sa mga kasama niya. Habang papalabas ng ginagawang warehouse, nakasalubong ni Carson ang boss niya. Mabait ito at palangiti, pero nakapagtataka ang kaseryosohan nito ngayon, lalo na nang tumingin ito sa kanya. Carson, anong ginawa mo sa inaanak ko at gusto kanyang matanggal sa trabaho? Kunot noon nitong tanong, kaya mas lalong bumakas ang mga kulubot sa mukha nito. Pasensya na po, Mr. Clavio. Hindi ko po kilala ang inaanak mo. Maaari ko po bang malaman kung sino siya? Imposibleng hindi mo kilala si Oliver Gregorio, Carson. Hindi yun makikiusap sa akin, tanggalin ka sa trabaho kung hindi mo siya kilala. Binastos mo ba siya? Naalala ni Carson ang lalaking pakakasalan ni Diane. Nakuha na nito ang babae sa kanya, pero gusto pa nitong mawala ang trabaho niya. Wala akong binabastos na tao, Mr. Clavio. Hindi ko personal na kilala ang taong yan, at imposibleng na-offend ko siya. Siguro may iba siyang dahilan kaya ayaw niyang manatili ako sa trabahong to. Kung ano man ang dahilan yun, labas na ako roon. Ayaw kong biguin ang inaanak ko. Kaya pasensya na, Carson. Kailangan kitang tanggalin sa trabaho. Ayaw kong magkalamat ang samahan namin ng kumpadre ko para lamang manatili ka rito. Malaking utang na loob ko sa kanya para makuha ang proyektong to. Nagtagis ang bagang ni Carson sa pagpipigil ng emosyon. 5 taon na siyang welder sa kumpanya nito, pero walang pakundangan siya nitong tatanggalin dahil lamang sa hiling ni Oliver. Unfair yun sa kanya, pero wala siyang magagawa dahil ito ang boss niya. Naunawaan ko, Mr. Clavio. Tugon na lamang niya bago lampasan ng matanda. Tinapos na lamang ni Carson ang buong araw na trabaho para makuha ang kanyang sweldo. Pagkatapos, dumaan siya sa tindahan at bumili ng maraming alak bago umuwi. Pagpasok pa lamang sa maliit niyang apartment, agad na niyang sinimulan ng pag-inom. Nakaupo siya sa sahig habang nakasandal sa gilid ng sofa. Kailangan ko pa na mas maraming alak. Sabi niya pagkatapos ng huling bote ng alak, pero hindi pa siya nalalasing. Tumayo siya at kinuha ang wallet na inihagis lamang niya kanina sa tabi ng TV. Pagbuklat niya sa wallet, nakita niya ang calling card na ibinigay ni Alani. Pinakatitigan niya yon at hindi niya maalala kung paano napunta sa wallet niya. Siguro wala sa sarili niyang nailagay yon nang umuwi siya. I might end up dying tonight, and I need someone to take care of my body if that happens. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng numero. Kaagad namang sumagot ang babae sa kabilang linya. Salamat sa pagtawag sa Malyari Funeral Home. Nakikiramay po ako sa namatayan. Paano po ako makakatulong? Malungkot nitong sabi. Wala pa namamatay, miss. Ganun po ba? Sino po ito? At ano pong maitutulong ko sa inyo? Kukuha po kayo ng kabaong nahulugan? Meron din po kami para sa future na kamatayan. Hindi ako kukuha ng kabaong nahulugan, miss. Ako yung nakausap mo sa may tulay kagabi. Pumunta ka rito sa Luna Street Apartments, Unit 102 sa ikalawang palapag. Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna. Kung hindi mo bibilisan, baka maunahan ka sa bangkay ko. Okay, pupunta na ako. 30 minutes lang nariyan ako. Nagmamadali nitong sabi bago pinatay ang tawag. Bali walang inihagis ni Carson ng cellphone sa ibabaw ng sofa. Saka siya lumabas ng apartment. Bumili lang siya ng alak sa pinakamalapit na tindahan at pagbalik niya, naghihintay na si Alani sa tapat ng pintuan. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon na pinaresa ng rubber shoes. Nakapunitil ang mahabang buhok habang sukbit ang itim na body bag. Akala ko malayo itong bahay mo, malapit lang pala. 15 minutes lang ako sa jeep, nandito na agad ako. Nakapag-isip-isip ka na ba? Ngayon mo na ba gagawin? Oo, tamang-tama lang ang dating mo. Tugon niya bago binuksan ang pintuan ng apartment. Sumunod sa kanya papasok si Alani. Dumiretso naman siya sa salas pagkasara ng pinto. Tulad kanina, umupo ulit siya sa sahig bago ininom ang bagong biling alak. Siya nga pala, hindi naman sa minamadali kita. Pero anong pangalan mo? Kailangan ko lang sa record ko. Carson Ford. Ford? Wow, ang yaman ng dating ng apelyido mo ah. Pero desidido ka na bang mawala sa mundong to?
Bahagyang lumingon si Carson kay Alani. Ayaw mo bang magkaroon ng customer sa punerarya mo? Siyempre gusto, kaya lang. Bumuntong hininga ito at malungkot na tumitig sa kanya. Hindi inaasahan ni Carson na makikita niya ang simpatya sa mga tingin nito. Naramdaman niyang kahit papaano may nag-aalala rin sa kanya. Kaya lang ano? Curious niyang tanong. Kaya lang, hindi ka naman mamamatay sa alak eh. Laso na lang kaya ang inumin mo. Para diretso ka na talagang mamaalam sa mundo. Sa alak kasi sakit ng ulo at pagsusuka lang ang makukuha mo. Sa lason, one click dedo ka na. Bahagyang tumawa si Carson sa suhestyon ng babae. Iniisip pa naman niya na may taong nag-aalala sa kanya. Pero nadismayan lang siya. Narito si Alani hindi para damayan siya, kundi inaasam nito na maging customer siya sa nalulugi nitong punerarya. Inaamin niyang tinawagan niya lang ito para may makausap siya at kahit papaano may masabihan siya ng kanyang problema. Gustong-gusto mo ba talaga ako mamatay, Alani? Malungkot niyang tanong sa may inom sa hawak niyang bote ng emperador. Hindi, pero mukhang gusto mo na. Anong magagawa ko, di ba? Pabor naman yun sa negosyo ko. Wala na kasing dahilan para mabuhay pa ako. O talaga? Ano ba dahilan ng pagmumukmuk mo? Iniwan na ako ng lahat. Seryoso? Nasaan ang pamilya mo? Bumuntong hininga si Carson bago tumawa. Ngunit sa pagtawa niya, unti-unti ring lumabas ang mga luha niya. Yumuko siya at hinayaang pumatak ang mga yun sa sahig. Wala akong pamilya. Dahil wala silang pakialam sa akin. Simula pagkabata, parang anino lang ako sa kanila at hindi tinuturing na kadugo. Malungkot ang buhay ko, kaya nagdesisyon akong umalis sa poder nila. Namuhay akong mag-isa hanggang makilala ko ang dati kong nobya na si Dayan. 5 taon kami magkasintahan, pero tinanggihan niyang alokon na magpakasal kami. Wala akong kaalam-alam na niloloko lang pala niya ako at ginagawang panakip butas kapag nag-aaway sila ng mayaman niyang nobyo. Pinabayaan ko na sila, pero pinatanggal ako sa trabaho ng fiancé niya. Ano pang silbi ng buhay ko kung mabubuhay pa rin ako? Wala namang may gusto sa akin at palaging hindi ako pinipili. Kwento niya dala na rin ng bahagyang pagkalasing. Huwag kang mag-alala, Carson. Narito naman ako at pinipili kita. Natawa na lamang si Carson, ngunit patuloy sa pagtulo ang mga luha niya. Ayaw niyang umiyak sa harapan ng ibang tao, pero kusang lumalabas ang sama ng loob na matagal nang nasa puso niya. Ang sarap pakinggan ng sinabi mo, Alani. Pero nakakatakot naman ang dahilan. Hindi ko alam kung maswerte o malas ang pagpili mo sa akin. Pinipili mo lang kasi ako para maging customer mo. Ang mahalaga, pinili kita, di ba? Katwiran pa nito. Maswerte ka at hindi mo naranasan ang mga nararanasan ko ngayon. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Parang binibiyak ang puso ko sa sobrang sakit. Umiiyak pa niyang sabi. Naparami na talaga ang alak na nainom niya dahil nagagawa na niyang magdrama ngayon. Tama ka, Carson. Hindi ko naranasan yan. Mahal ako ng pamilya ko, pero ikaw hindi. Wala akong boyfriend na manluloko sa akin, pero ikaw may girlfriend ka na nanloko sa'yo. Hindi rin ako tinanggal sa trabaho dahil simula pa lang sa punerarya na ako nagtatrabaho. Pag-aari namin yun kaya walang magtatanggal sa akin. Kung naranasan ko siguro mga naranasan mo, baka niyakap na kita ngayon at tinadamayan sa pag-iyak mo. Pero alam mo, nagiging mababaw lang ang emosyon mo dahil sa epekto ng alak. Kung wala niyan, hindi ka rin iiyak. Tinahid ni Carson ang kanyang mukha bago tumingin kay Alani. Komportable itong nakaupo sa single sofa habang nakatingin sa kanya. Matatag ang mga titig nito at tila hindi naaapektuhan sa nangyayari sa kanya. Parang pinapatunayan lang nito na kamatayan lamang niya ang habol nito sa kanya. Naipon ng nakatagong emosyon sa dibdib ko, Alani. Hindi ba sapat yun para umiyak ako? O iniisip mong napakababaw ng dahilan ko? Hindi mababaw ang dahilan mo at hindi rin bawal umiyak. Pero may mga tao rin na mas masakit ang nararanasan kaysa sayo. Naiiling na tumawa si Carson bago muling tumungga ng alak. Pagkababa niya ng bote, muli siyang tumingin kay Alani. Imposible yan. Kung may mga taong katulad ng sinasabi mo, siguro wala na sila sa mundo. Ganito pa lang ang nangyayari sa akin, gusto ko nang sumuko. Ano pa kaya yung mga taong tinutukoy mo? Eh anong ginagawa ko ngayon sa harapan mo kung wala na sila sa mundo? Natigilan si Carson at tinitigan niyang mabuti si Alani. Hindi niya nakikita rito ang kahit na anong bahid ng problema. Hindi niya rin masabi kung nagsasabi ito ng totoo o nagsisinungaling para lang makuha ang customer. Magkaiba kasi tayo ng paraan sa pagpapakita ng kalungkutan, Carson. Ikaw mas pinili mong umiyak, kasabang alak.
Ako naman mas pinili kong umiti habang winasak ng lungkot ang pagkatao ko. Sino bang hindi malulungkot kung sa loob lamang ng isang linggo, wala na ang buong pamilya ko? Naaksidente ang mga magulang ko habang pupunta sila sa isang burial service. Pag uwi nila, bangkay na. Yung panganay kong kapatid na may sakit sa puso, biglang inatake dahil sa nangyari sa mga magulang namin. Hindi na siya umabot sa ospital at binawian na rin ng buhay. Alam mo kung ano pa yung mas masakit? Sandaling humugot ng malalim na paghinga si Alani. Ngumiti pa ito. Inalis ang kumawalang luha mula sa mga mata nito. Nakaramdam ng sakit si Carson sa pinapakita nitong ekspresyon. Nagpipigil itong umiyak at masasabi niyang hindi ito nagsisinungaling. Ang mas masakit, ako mismo ang nag-asikaso sa mga bangkay nila dahil wala akong sapat na pera pambayad sa ibang funeral home. Ako ang naging punong abala sa burol nila habang ako rin ang nagluluksa hanggang sa mailibing silang tatlo. Ilang beses akong humingi ng gabay sa Panginoon. Nabigyan niya ako ng sapat na lakas para kayanin ang lahat. At ngayon, 2 linggo na akong lumalaban sa kalungkutan. Hindi ko minamaliit ang pinag-araanan mo, Carson. Pero ang sakin, sariwa pa ang sakit. Kumpara sa'yo, mas wala na akong dahilan para mabuhay. Hindi ko nga alam kung bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon. 2 weeks? Ibig sabihin kalilibing lang ng pamilya mo? Gulat niyang tanong. Oo, 1 week ago. Tipid nitong sagot sa basag na boses. Napansin ni Carson na panay ang paglunok ni Alani at madalas din itong tumitingala para siguro pigilan ang pagtulo ng mga luha. Nakakahiyang isipin na mas masaklap pala ang naranasan nito kumpara sa kanya, pero nagagawa pa nitong umiti. Nakakahanga ang tatag ng loob mo, Alani. Kung siguro sa akin nangyari yan, baka customer mo na ako sa punerarya ngayon. Mukhang okay ka naman at matagal ka pang mabubuhay. Aalis na ako, tahanap ng ibang customer. Nagmamadaling tumayo si Alani para umalis. Ngunit nang dumaan ito sa tabi niya, kusang umangat ang kamay niya at hinawakan ito sa pulsuhan. Naramdaman niya ang panginginig ng kalamnan nito at anumang oras ay bibigay ang emosyon nito. Hinila niya si Alani at natumba ito sa kandungan niya. Bago pa ito kumawala, niyakap na niya ang dalaga. Isang yakap na alam niyang kailangan ito at kailangan din niya. Nakikiramay ako, Alani. Alam ko mabigat sa dibdib kapag pinipigilan ng emosyon. Pero pwede nating ilabas ngayon ang lahat. Para bukas, magaan ang pakiramdam nating dalawa. Ilang sandali lang, narinig ni Carson ang pag-iyak ni Alani. Damang-dama niya ang sakit at bigat sa pinakawalan nitong emosyon. Tulad niya, parang ngayon lamang nito na ilabas ang bigat sa dibdib. Hindi naman siya emosyonal na tao, pero naaawa siya rito at hindi na rin niya napigilang umiyak. Pareho silang malungkot at may pinagdadaan ng problema. Pero ngayon, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi man sila personal na magkakilala, pero magkayakap nilang pinakawalan ang masasakit na pinagdaanan nila. Hindi niya inaasahan na ibang tao pala ang makakaramay niya. Kinabukasan, nangangawit ang katawan ni Alani ng magising. Kunot noo siyang nagmulat ng mga mata, pero bahagyang napapikit ulit nang humapdi iyon. Malinaw sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Hindi na niya napigilang umiyak nang yakapin siya ni Carson. Para silang mga baliw na nag-iiyakan kagabi, pero nakatulong yon para lumuwag ang pakiramdam niya. Yun nga lang, alam niyang namamaga ang mga mata niya ngayon. Ang sakit ng mata ko. Mahina niyang sabi bago dahan-dahang nagmulat. Masakit din ang mga mata ko, pati ulo, braso, hita. Buong katawan ko pala masakit. Narinig niyang daing ni Carson. Nagtataka siyang tumingin kay Carson habang mapungay ang mga mata nitong nakatingin din sa kanya. Nakasandal siya sa dibdib nito habang ramdam din niya ang isa nitong braso sa likuran niya. Bakit narito ka? Gulat niyang tanong. Bahay ko to, Alani. Nakalimutan mo na bang nakatulog ka sa kandungan ko pagkatapos mo umiyak? Lasing ako kagabi at wala akong lakas para buhatin ka at ilipat. Kaya hinayaan na lang kita. Kaya ito, sakit ng buong katawan ko. Nahihiya naman siyang umalis sa kandungan ng lalaki. Sorry Carson, hindi ko sinasadyang makatulog. Ganoon kasi ako kapag sobra-sobrang pag-iyak ko. Ayos ka lang ba? Tanong niya saka ito inilalayan para makaupo sa sofa. Ayos lang ako. Masakit lang ang katawan. Nakangiwi nitong sabi. Tila may dumaan na anghel sa pagitan nila at pareho silang natahimik habang nakatitig sa isa't isa. Ngunit maya-maya, magkasabay silang napatawa. Grabe, parang may ping-pong ball sa mga mata mo, Carson. Pareho lang tayong may ping-pong ball sa mga mata ngayon, Alani. Nakakahawa kasi ang pag-iyak mo kagabi.
Nadamay tuloy ako. Ikaw kaya ang unang umiyak sa ating dalawa. Tumulong nga yata pati sipon mo eh. Hindi luha lang ang tumulo sa akin. Ikaw tong tula ang sipon sa damit ko. Suminga ka pa nga kagabi sa t-shirt ko. Mariin itong pagtanggi. Hoy, sinungaling ka. Hindi ako suminga sa'yo Sinisinghot ko lang kaya bumara sa ilong ko. Pagtatanggol niya sa sarili. Totoo yun, basang-basa ang damit ko sa'yo. Luha lang yun, hindi sipon. Tumawa naman si Carson at napangiti naman siya. Magaan na ang pakiramdam niya ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Hindi niya alam kung kanino kukuha ng lakas para labanan ang lungkot, pero malaki ang naitulong nito sa kanya. Okay ka na ba? Malumanay nitong tanong sa kanya at nahihimigan talaga ang concern sa boses nito. Oo, okay na ako. Salamat Carson. Sobrang gaan ang dibdib ko ngayon. Pangalawang beses ko palang kasi umiyak kagabi simula nang mawala ang pamilya ko. Mabuti na tulungan kita kahit papano. Ako naman ang tulungan mo ngayon. Sige, hindi na kita pipilitin maging customer sa punerarya ko. Mabilis niyang tugon. Maliban doon, may iba pa akong gustong tulong. Ano? Kunot noon niyang tanong. Ipagluto mo ako ng agahan, Alani. Masakit kasi ang katawan ko at hindi ko kayang kumilos. Nagpapaawa nitong sabi. Sige, walang problema. Makikialam na ako sa kusina mo Nakangiting tumango si Carson. Nagtungo naman sa kusina si Alani at tiningnan ang pwede niyang lutuin doon. May nakita siyang itlog sa ref at lamig na kanin sa rice cooker. Sinangag niya ang kanin at nagluto ng panibago bago iprito ang itlog. Gumawa rin siya ng egg soup para sa hangover ni Carson. Ang bango naman ng niluluto mo. Maya-maya'y narinig niyang sabi ni Carson mula sa likuran niya. Bahagya siyang lumingon dito at napanganga na lamang siya sa itsura ng lalaki. Bagong ligo na ito at tanging itim na pambahay shorts ang suot. Walang kahit na anong tapis ang itaas na parte ng katawan nito at kitang-kita niya ang perpekto nitong abs at malapad na dibdib. Isang ngiti ang pinakawalan niya habang pinagmamasdan ang maganda nitong katawan. Nakakatakot kang umiti, Alani. Ano na naman yung iniisip mo? Huwag mo sabihin na gusto mo pa rin ako maging customer sa punerarya mo. Tanong nito sabay yakap sa sarili. Lumapit si Alani kay Carson at pinisil-pisil ang mga muscle nito sa braso at pinindot pa niya ang abs nito. Mukhang alagang-alaga ito sa ehersisyo at wala man lamang kahit kaunting taba sa katawan. Sayang ang ganda ng katawan mo kung magiging customer lang kita sa punerarya. Ganito na lang, di ba wala ka ng trabaho? Bagay ang katawan mo sa trabahong ibibigay ko. Gusto mo ba? Anong trabaho naman yan? Magbubuhat ng kabaong. Ano? Malakas nitong sabi. Napaatras pa si Alani at bahagyang napapikit sa lakas ng boses nito. Ang OA ng reaksyon mo, Carson. Malaki naman ang katawan mo. Kayang-kaya mo yun. Akala ko gagawin mo akong model kung makapisil ka sa muscle ko. Gagawin mo lang pala akong tagabuhat ng kabaong. Nakanguso nitong sabi na parang batang nagrereklamo. Pinatay muna ni Alani ang apoy sa stove nang maluto ang egg soup bago muling humarap kay Carson. Pwede ka namang maging model pero ikaw yung bangkay na isisilid sa kabaong. Magandang racket yun at ako naman ang bahala sa pag-iyak. Gusto mo bang magsosyo tayo sa negosyo? 50-50 tayo sa hatian. Tutal, pareho tayong walang trabaho. Rumakit na lang tayo. Offer niya rito habang naghahain ng mga iniluto niya sa mesa. Mapapahamak tayo sa iniisip mong racket, Alani. Hindi kusang loob ang abuloy at hindi yun sa pilitan. Hindi naman tayo magnanakaw Hihiga ka lang sa kabaong tapos ako ang iiyak. Marunong akong umarte at sigurado akong bebenta ang racket natin. Ayoko manloko ng kapwa ko. Ibang negosyo na lang ang pag-usapan natin. Yung legal at hindi tayo mapapahamak. Sang-ayon nito. Sige, tulungan mo na lang ako mamalakad sa negosyo ko. Magandang ideya. Pag-usapan natin ang tungkol dyan. Habang nag-aagahan, sinabi ni Alani kay Carson ang mga kailangan nilang gawin sa pagpapatakbo ng punerarya. Nagkasundo naman sila at pareho silang desidido na magkapera. Sumama ka na ngayon sa punerarya para makita mo rin ang bahay ko. Suwestyon niya sa lalaki habang pareho silang nakaupo sa sofa. Nakatingala sila sa sandalan at nakapatong ang tela na may yelo sa mga namamaga nilang mga mata. Sasama ako sa iyo pag uwi mo pagkupis ng mga mata natin. Good! Welcome sa business natin, partner. Yeah, salamat. Mas mabuti na to kaysa gawin mo akong customer sa punerarya mo. Natawa na lang si Alani sa sinabi ni Carson. Simula kasi nang mag-iyakan sila para naging komportable na sila sa isa't isa. Ganoon siguro kapag naipakita mo ang kahinaan sa isang tao.
Parang wala ka nang itinatago rito at ganoon ang nararamdaman niya sa lalaki. Pagkakain ng tanghalian, nagpa siya nang umuwi si Alani kasama si Carson. Kumupis na rin ang mga namamaga nilang mata, pero hindi pa yun tuluyang bumabalik sa normal. Baka ilang oras pa bago yun bumalik sa dati. Pagdating naman sa punerarya, parang ayaw pumasok ni Carson. Wala bang multo sa loob niyan, Alani? Ang laki mo tao, takot ka sa multo? Hindi ka naman magagalaw ng mga yon. Halika na. Hinila pa niya ito para lang sumama papasok sa kanya. Bakit ang dilim? Nagbabas ako ng ilaw, ang mahal kasi ng kuryente. Bubuksan ko na lang ang mga bintana mamaya. Kinikilabutan ako rito, Alani. Sigurado ka bang dito ang bahay mo? Tanong nito sabay hawak sa braso niya. Dikit na dikit ito sa kanya habang naglalakad sila. Sa ikalawang palapag ang bahay ko, itong baba naman ng punerarya. Lumayo ka nga sa akin kahit kaunti. Hindi ako makapaglakad ng maayos eh. Bahagya niya itong itinulak, pero hinila naman siya nito palapit. Promise, kinikilabutan talaga ako rito, Alani. Walang multo rito. Tanghaling tapat ang duwag mo. Amisod ka nga. Huwag mo akong siksikin dito. Baka mahulog tayo sa hagdan. Parang bading to. Itinulak niya ulit si Carson pero kapit tuko ito sa kanya. Hindi ito bumibitiw hanggang may narinig silang kalabog sa ikalawang palapag. Ano yun? Natatakot na tanong ni Carson. Hindi ko alam. Ano ba? Huwag kang matakot. Nakakahawa ka eh. Saway niya rito. Patuloy pa rin sila sa pag-akyat, pero nasa kalagitnaan sila ng hagdan nang may pumatak sa harapan nila. Sabay silang napasigaw at wala sa sariling napayakap sa isa't isa. Multo! Multo! Sigaw ni Carson. Huwag kang matakot, nahahawa ako sa iyo eh. Walang multo rito. Paka-OA. Sigaw rin niya, dala ng pagkagulat. Parang nagkaroon ng paligsahan sa pagsigaw sa pagitan nila ni Carson. Hindi niya alam kung sino ang mas malakas ang boses sa kanilang dalawa. Magkayakap lang sila at hindi makaalis sa pwesto. Hanggang marinig nila ang huni ng isang pusa. Magkasabay silang natigilan at napatingin sa pusa na parang nagtatakang nakatingin sa kanilang dalawa. Lintik, pusa lang pala. Sabi niya bago bumitiw kay Carson. Bakit hindi mo sinabing may pusa ka pala, Alani? Akala ko multo na eh. Sinabi ko naman kasi sa'yong walang multo rito. At saka hindi ko pusa yun. Baka sa kapitbahay at tumawid lang dito sa bahay ko. Umakit na tayo. Baka mahulog pa tayong dalawa sa hagdan sa kaduwagan mo. Humawak naman si Carson sa kanya hanggang makarating sila sa ikalawang palapag. Binuksan niya lahat ng bintana para lumiwanag sa loob at mabawasan ang takot ng lalaki. Diyan ka muna, maliligo lang ako. Iniwan niya ito sa salas, pero tumakbo naman ito pasunod sa kanya. Mas nauna pa itong nakarating sa pintuan ng kwarto niya kaysa sa kanya. Bakit nariyan ka? Nagtataka niyang tanong dito. No joke, Alani. Natatakot talaga ako. Isama mo na lang ako sa kwarto mo. Hindi talaga ako magpapaiwan dito sa labas. Paano natin mapapatakbo ang negosyo ko kung takot ka? Baka hindi mo alam gumagalaw ang mga bangkay minsan. Namilog ang mga mata nito at bigla na lamang namutla. Gumagalaw sila? Bakit sila gumagalaw? Patay na sila. Patay na sila, oo, pero hindi ibig sabihin hindi na pwedeng gumalaw ang mga katawan nila. May instances na nagkakaroon ng huling galaw ang katawan kahit na wala ng buhay. Parang huling reflexes nila, yun. Minsan naman naiipon ang hangin sa loob ng katawan kaya bigla nilang gagalaw ang bangkay. At kapag tumigas na ang katawan tapos biglang luluwag ulit, nag-iiba ang pwesto nila kahit hindi mo hinahawakan. Habang sinasabi yun ni Alani, tila lumilikot din ang imahinasyon ni Carson at mas lalo itong natakot. Sunod-sunod itong napalunok at parang bumagal ang paghinga nito. Alani, hindi ko kaya ang trabahong ginagawa mo. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Iba na lang ang kunin mo. Nakakatakot kasi rito. Nalungkot naman si Alani, pero hindi niya masisisi si Carson. Likas na yata ang pagiging matatakotin dito, kaya hindi niya ito pipilitin. Sige, okay lang. Tipid niyang tugon sa kamarahan itong hinawi para makapasok sa silid niya. Sorry, Alani. Galit ka ba? Hindi naman, nauunawaan kasi kita. At saka, hindi naman ako namimilit. Diyan ka muna sa salas, maliligo lang ako. Hindi ka pwedeng sumama sa akin sa loob ng banyo kahit natatakot ka. Wala na itong pagpipilian kundi magpaiwan sa labas. Mabilis lang naman siyang naligo dahil inaalala niya rin ito. Baka mahimatay ito sa takot kung magtatagal siya sa banyo. 20 minutes lang at natapos na siya sa paliligo. Paglabas ng kwarto, hindi nakita ni Alani si Carson. Hinanap niya ito sa paligid pero nakita niya ito sa madilim na parte ng unang palapag.
Nakaupo sa isang sulok habang nakayuko at yakap ang mga tuhod. I can do this. I won't let fear get to me. I'm not a kid anymore. I'm not the same boy who was locked inside a room full of Halloween toys. Pinagmasdan ni Alani si Carson at sinadya niyang hindi muna lumapit. Tahimik lang siyang nakatingin dito at hinahayaan itong labanan ang sariling takot. Nakahanda naman siyang sumaklolo kung hindi nito makayanan. I can do this. I can do this. Paulit-ulit nitong sabi, kasunod ng malalim na buntong hininga. Napangiti siya dahil sinusubukan talaga nitong labanan ang takot. Pakiramdam niya ginagawa ito ni Carson para sa kanya at para maipagpatuloy ang napagkasunduan nilang partnership. Ilang minutong nasa ganoong posisyon si Carson hanggang tumunghay ito at nagtama ang mga tingin nila. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito, kaya ngumiti siya rito para iparamdam sa lalaki na hindi ito nag-iisa. Okay ka na ba? Tanong niya sa binata. Nang marinig nito ang boses niya, unti-unting nawala ang takot sa mga mata nito. Kanina ka pa ba riyan, Alani? Oo, hindi lang ako lumalapit para bigyan ka ng pagkakataong harapin ang takot mo. Tumayo si Carson at nagawa na nitong umiti. Salamat, okay na ako. Makakaya ko nang gawin ang mga ginagawa mo. Please accept me again as your partner. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Hindi naman niya ito binigo at pinagdaop niya ang kanilang mga palad. Nice decision, partner. Welcome back. Ngumiti sila sa isa't isa at umaasang magiging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. 2 linggo matapos ang partnership deal ni Alani at Carson, wala pa rin silang customer sa punerarya. Pareho silang pahigang nakaupo sa sofa habang nakatingin sa kisame. Wala na yatang pag-asa ang negosyo ko, Carson. Isara ko na lang kaya to at maghanap ng ibang trabaho. O kaya magbubukas ako ng ibang negosyo. Luging-lugi na ako sa bayarin. Tapos paparating na naman ang renewal ng business permit at health permit. Yung ibang gamot, malapit na ma-expire. Kailangan na ulit ng panibago. Kahit walang customer at walang bangkay sa punerarya ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang gastos sa kuryente, tubig, chemical, maintenance ng ref at ng mga kagamitan. Malungkot niyang sabi. Ayaw man niyang isara ang punerarya, pero hindi na niya kayang ipagpatuloy pa ito. Mauunawaan naman siguro ng kanyang mga magulang kung hindi niya maipagpapatuloy ang nasimulan ng mga to. Anong negosyo naman ang iniisip mong buksan? Hindi ko pa alam. Pwede naman ako mag-apply sa mga ospital at university. May degree naman ako. Kaya lang, pahirapan makapag-apply ngayon. Sumasakit ang ulo ko kapag iniisip ko kung paano makakasurvive. Ituloy na lang kaya natin ang racket na naisip ko, Carson. Hihiga ka lang naman sa kabaong at iiyak ako. Maraming manghihinayang sa'yo na nakikiramay kasi pogi ka at bata pang pumanong kunwari. Tapos iisipin pa nila na maaga akong nabiyuda. Mag-aabuloy sila sigurado ng malaki. No, hindi ko gagawin yan. Mas malaking problema kapag nakulong tayo. Bumuntong hininga si Alani at bahagyang hinilot ang kanyang sentido. Pero napabalikwa siya ng tayo nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadali niyang sinagot ang tumatawag. Salamat sa pagtawag sa Malyari Funeral Home. Nakikiramay po ako sa namatay. Paano po ako makakatulong sa inyo? Good afternoon. We required your funeral service for a family member who recently passed away. We would like to discuss arrangements for a private wake and burial. Kulang na lamang ay tumalon si Alani sa tuwa dahil sa wakas may customer na siya. Sige po sir, kailangan ko lang po ng ilang detalye para makapagsimula kami ng maayos. Maaari ko po bang malaman ang buong pangalan ng yumao, kung saan siya pumanaw at kung saan kasalukuyang naroon ang kanyang bangkay? Kailangan ko rin po ng contact number at ang address para sa burol. The deceased is Amelita Ford. She passed away earlier this morning, and the body is currently at St. Gabriel Medical Center. Please coordinate with the hospital for the release of the body. Once preparation is complete, we would like to transfer her directly to the Ford Mansion, located at 18 Veridian Crest Drive, Belmont Heights, Makati City. You may reach me through this number for any further coordination. Noted, sir. I'll make the necessary arrangement right away. Pagkatapos ng tawag, hindi na napigilan ni Alina ang mapasigaw. Lumapit siya kay Carson at niyugyug ang balikat nito saka niyakap sa sobrang tuwa. May customer na tayo, Carson. Maghanda ka at kukunin natin ang bangkay niya. Alauna pa lang naman, makakabalik agad tayo. Halika na! Excited niyang sabi. Teka, Alani, nasasakal ako sa'yo. Saan ba natin kukunin ang bangkay at saan ang burol? Pinakawalan niya si Carson bago siya tumayo. Makikipag-coordinate tayo sa St. Gabriel Medical Center dahil naroon ang bangkay. Tapos dadalhin natin dito para ayusin at ihanda sa burol.
Pagkatapos, dadalhin natin sa Ford Mansion para doon iburol. Ford Mansion? Sino namatay sa mga Ford? Tanong nito na parang apektado sa nangyari. May bahid ng lungkot sa mga mata ni Carson, pero hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi nito. Amelita Ford daw ang pangalan, sabi nung nakausap ko. Tugon niya kasabay ng pagbabago ng emosyon ni Carson. Umigting ang panga ni Carson at tumalim ang titig. Napansin din niyang mahigpit nitong kinuyom ang dalawang kamay bago tumayo. Let's go. Malamig nitong sabi. Nakasunod lamang ang tingin ni Alina sa likuran ni Carson bago niya inihanda ang mga kailangan dalhin. Naalala niyang Ford din nga pala ang apelido nito at maaaring kilala nito ang kukunin nilang bangkay. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sina Alani at Carson sa ospital. Mabilis na ayos sa mga dokumento para i-release ang bangkay. Sa pagkakataong yon, napatunayan ng dalaga na kilala ni Carson ang matandang pumanaw. Nawalan ng emosyon ang mukha nito at naging tahimik sa buong biyahe. Mas lalo lamang itong nawalan ng imik nang maihanda nila ang bangkay at dalhin na sa Ford Mansion. Ayos ka lang ba, Carson? Mahina niyang tanong habang inaayos nila ang paglalagyan ng kabaong sa main hall ng mansyon. Yeah. Tipid nitong tugon. Sandali niya itong tiningnan bago ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Nang matapos, saka sila nilapitan ni Atty. Dantes na siya ring tumawag sa kanya kanina. Isang linggo ang burol ni Ma'am Amelita para hintayin ang kanyang mga anak na nasa ibang bansa. Pwede ba kayo manatili rito hanggang sa mailibing siya? Bibigyan namin kayo ng free accommodation dito sa mansyon. Maging ang lahat ng pangangailangan nyo ay libre na rin. Sige po, attorney. Wala pong problema. Tugon niya sa Ginoo. Thank you. Sumulya pa ito kay Carson bago sila iniwan. Nang sumapit ang gabi, tumulong sina Alani at Carson sa pag-aasikaso sa mga dumadating na nakikiramay. Nagdadala sila ng mga inumin at pagkain sa mga to. Kahit abala sa trabaho, nagagawa pa rin sulyapan ni Alani ang binata. Kumikilos ito na parang wala sa sarili. At madalas din niyang mahuli na nakatitig ito sa larawan ng matandang nakaburol. Palagi itong tumitingin doon pero halata niyang umiiwas ito ng tingin sa mismong bangkay. Gusto mo bang magpahinga muna, Carson? Itatanong ko kay Atty. Dantes kung saan tayo pwedeng matulog. Sabi niya sa binata nang mapansing muntikan na itong matumba habang nagdadala ng inumin sa mga bisita. Marahan lamang itong tumango kaya tinawagan niya si Atty. Dantes. Pinahatid sila nito sa isang kasambahay patungo sa ikalawang palapag. Sinamahan niya si Carson hanggang sa silid na tutuluyan nito at namangha pa siya sa ganda niyon. Ginto at matingkad na pula ang nangingibabaw na kulay sa buong silid. Maayos at mukhang pinag-isipan ng mga furnitures at interior design na para bang isang maharlika ang may-ari niyon. Ang ganda naman ng silid na to. Mukhang mamahalin ng mga gamit at parang nakakahiyang gamitin. Pakiramdam ko madudumihan agad dito kapag hinawakan ko. Namamangha niyang sabi. Tahimik na naglakad si Carson habang isa-isa nitong tinitingnan ang mga gamit sa loob. It's exactly the way it was. Bulong nito bago umupo sa gilid ng kama. Narinig ni Alani ang sinabi nito pero hindi siya nag-usisa kung ano ang ibig sabihin nito. Sa ilang linggo niyang kasama si Carson, alam niyang magsasabi ito ng nararamdaman kapag handa na ito. Una pa man, parang napansin na niyang may tinatago si Carson. Palagi din itong nag-i-Ingles na tila ba sanay ito sa ganoong lengguwahe. Lalabas na ako, Carson. Sa ibang silid kasi ang pansamantala kung tutuluyan. May iwan na kita rito Magpahinga ka na. Paalam niya rito bago talikuran ng binata. Alani, can you come here for a moment please? Nakikiusap nitong sabi habang nakayuko. Hindi na siya nagtanong at lumapit na lamang sa kinauupuan ni Carson. Paglapit pa lamang niya, yumakap na ito sa bewang niya bago isinandal ang ulo sa kanyang tiyan. Sa ginawa nito, inaasahan na niyang may sasabihin nitong nagpapabigat sa dibdib nito. Alam niyang kailangan nito ng isang kaibigan ngayon, kaya marahan na lamang niyang hinaplos ang buhok nito. She's my grandmother, Alani. Pabulong nitong umpisa. Nagulat man sa ipinagtapat ni Carson, hindi niya nagawang mag-react. Hindi niya inaasahan na ang simpleng lalaki na nakilala niya ay ganito pala kayaman. Hinayaan na lang niyang magkwento pa ito. Lahat ng masakit na pwede ko maranasan ng bata pa, ipinaramdam niya sa akin. Hanggang ngayon, wala pa rin akong ideya kung bakit palagi niya ako sinasaktan noon. Maliban sa pananakit, palagi niya rin akong kinukulong sa madilim na kwarto na puno ng Halloween costume. Akala ko magbabago na siya nang lumaki ako. Pero halos isumpa pa rin niya ako sa tuwing nakikita niya ako. Siya ang nagparamdam sa akin na wala akong halaga sa pamilya ko.
Dahil kahit ang mga magulang ko, walang magawa kapag nagagalit siya. Ang kaya ko lang gawin noon ay magkulong sa kwartong to. Dahil sa mga naranasan ko, nagdesisyon akong iwan ng marangyang buhay para mamuhay ng simple at nagbabaka sakaling makaramdam ng totoong pagmamahal mula sa ibang tao. Pero nang malaman kong wala na si Lola, nalungkot ako. Hindi ko alam kung bakit ganito nararamdaman ko, Alani. Dahil ba wala pang kasagutan sa mga tanong ko? O mahal ko rin siya kahit ganun ang ginawa niya sa akin? Niyakap ni Alani si Carson habang marahan niyang hinahaplos ang likod nito. Base sa reaksyong pinakita mo, mahal mo siya, Carson. Umalis ka lang naman para magkaroon ng peace of mind. Hindi dahil galit ka sa kanya. Ipahinga mo muna ang isip mo dahil baka sa susunod na mga araw, maging malinaw na rin ang lahat sa'yo. Sa ngayon, hayaan mo munang samahan ng lola mo hanggang maihatid siya sa kanyang huling hantungan. Mahinahon niyang payo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga kamag-anak ko matapos kong maglayas na Alani. Ako ang kasama ni Lola dahil iniwan ako rito ng mga magulang ko. Pero umalis ako at mas piniling lumayo. May parte sa puso ko na konsensya. Paano kung sumbatan nila ako? Hindi ko alam kung paano sila sasagutin. Hayaan mo na sila, Carson. Di ba sabi mo, binabaliwala ka lang nila at itinuturing na parang anino? Maaaring ganoon pa rin ang gawin nila ngayon. Huwag mo na lang silang pansinin at focus ka lang sa trabaho para maiwasan sila. Hindi ko kayang tumingin ng matagal kay Lola. Pakiramdam ko, malaki ang kasalanan ko sa kanya nang umalis ako. Wala siyang kasama kahit isang kamag-anak bago siya pumanaw. Hinawakan ni Alani ang mukha ni Carson at maingat na inangat para tumingin sa kanya. Bahagya itong nakatingala habang siya naman ay nakatungo rito. Carson, makinig ka sa aking mabuti. Wala kang kasalanan sa mga nangyari noon. Ginusto mo lang kumawala sa sitwasyon mo. At kung ano man ang nagawa ng lola mo, sigurado akong gusto niyang bumawi kahit sa huling sandali ng buhay niya. Imposibleng gawin niya ni Lola, Alani. Hindi mo siya kilala. Oo, tama ka. Hindi ko siya kilala personal. Pero malakas ang kutob ko na gusto niyang bumawi sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako ang tinawagan ni Atty. Dantes para asikasuhin ang bangkay ni Ma'am Amelita? Madaming malalaking funeral home na malapit lang dito. Pero serbisyo kong kinuha nila. Humiling din si Atty. Dantes na manatili tayo rito hanggang mailibing si Ma'am Amelita. Kahit hindi yun sakop ng serbisyo natin. Hinala ko dahil yun sa'yo, Carson. Gusto kanyang makasama kahit sa huling sandali ng buhay niya. Siguro nagsisisi pa rin siya sa mga nagawa niya noon sa'yo. Natigilan si Carson na parabang naisip din nito ang posibilidad na totoo ang mga sinasabi niya. Nakatitig lang ito sa kanya habang siya'y unti-unting nahihila ng malamlam na berde nitong mga mata. Napalunok pa siya nang bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Wala sa sarili niyang binasa yon, pero napasinghap siya nang bigla nitong tawirin ang kanilang distansya. Natigilan si Alani at wala sa hinagap niya na gagawin yun ni Carson sa kanya. Napaawang ang kanyang mga labi para sumagap ng hangin, pero sinamantala nito yon para lumalim ang halik nito. Bumigat ang kanyang paghinga. Hindi niya magawang itulak si Carson dahil nagugustuhan ng katawan niya ang ginagawa nito. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat paggalaw ng labi nito sa labi niya. Nadadala siya sa ginagawa nito, pero bigla siyang natauhan nang maramdaman ng isang palad ng binata sa pang-upo niya. Buong lakas niya itong itinulak at mabilis siyang umatras. Tila nagulat naman ito sa ginawa at nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. God, what have I done? I'm so sorry, Alani. I couldn't stop myself. It's just that I can't resist your lips. They're tempting. Kaibigan kita, Carson. Huwag mo naman sanang sirain ang tiwala ko sa'yo. Saad niya bago lumabas ng silid nito. Hindi pa man nakakalayo pagkalabas ng silid, napahawak na si Alani sa pader upang suportahan ang nanghihina niyang mga tuhod. Hindi niya rin inaasahan ang kanyang naramdaman sa mga halik nito. Pinaramdam nito na isa rin siyang babae na nangangailangan ng pagmamahal, ngunit alam niyang dala lamang ng pagluluksa ang ginawa ni Carson. Imposibleng mahalin siya nito sa ikli ng panahong magkasama sila. Samantala, naiwang natitigilan si Carson sa silid niya, pero hindi rin niya mapigilang mapangiti. Alam niyang nabigla si Alani at mali ang ginawa niya, pero nadala lang siya sa mga sinabi nito at nahulog sa nakakatakam nitong labi. Damn, I must be out of my mind to think I'd do it again. Saad niya sa sarili na parabang hindi siya nanggaling sa heartbreak at parang hindi siya nagluluksa ngayon. Humiga siya sa kama at sandaling pumikit. Naglalaro sa isip niya ang ginawa niyang paghalik kay Alani. Inaamin niyang gumagaan ang kanyang pakiramdam sa tuwing nasa tabi niya ito. Mabilis siyang nakakaahon sa pagkakalugmok
at parang walang dumaan na problema sa kanya. Ganoon siya kapanatag kapag kasama niya ang dalaga. When I finally felt the happiness and peace I had been longing for so long, my heart sensed that something big was about to happen. Sandali siyang napatitig sa chandelier sa kisame. Malaki ang posibilidad na tama ang mga sinabi ni Alani tungkol sa pagkuha ni Atty. Dantes sa funeral home ng dalaga. Maaaring dahil talaga yun sa kanya. Pero bakit? Anong dahilan ng lola niya para pabalikin siya sa mansyon? Pinasusubaybayan ba siya nito at nalaman nito kung nasaan siya? I have too many questions, and only Lola could have answered me. But she's gone. Humugot ng malalim na hininga si Carson bago siya bumangon at nagtungo sa banyo. Mabilis siyang naligo at isinuot ang mga dati niyang damit na nasa aparador bago natulog. Nang sumunod na araw, puting polo shirt uniform pa rin ng funeral home ang isinuot ni Carson nang magtungo siya sa main hall para tumulong. Kaagad niyang nilapitan si Alani nang makita niya ito. Alani. Sandali lang itong tumingin sa kanya, saka nagpatuloy sa ginagawa. I'm sorry about last night. Saad niya. Okay na yun, magtrabaho ka na. Wait. Humarap to sa kanya at bahagyang lumapit bago bumulong. Kailangan mo pa bang magtrabaho? Nakakahiya naman kung utus-utusan kita. Alam naman nating pareho kung sino ka, di ba? Kung gugustuhin mo, kayang-kaya mong bilhin ng punerarya ko. Ngumiti si Carson, dahil alam niyang okay na ulit sila ni Alani. Simpleng tao lang ako na pinili mo, Alani. Sa'yo lang ako susunod dahil ikaw ang boss ko. You're my one and only pretty boss. Para kang sira, Carson. Magtrabaho ka na nga. Inirapan siya ni Alani, pero may hilaw ng ngiti ito sa mga labi. Inakbayan naman niya ang dalaga at bahagyang bumulong sa tapat ng tenga nito. Good morning, boss. Why do you look extra gorgeous today? Bahagyan naman siyang siniko ni Alani sa tiyan, pero ngumiti lamang siya nang makita ang pamumula ng mukha nito. Carson, ipapaalala ko lang sa'yo, nasa burol tayo ng lola mo. Itabi mo muna yung ganyang attitude. Hindi magandang tingnan kung ngingiti ako rito dahil sa kilig. Sinupil ni Carson ang pagngiti, pero hindi pa rin niya napigilan. Bahagya pa siyang napatawa sa reaksyon ni Alani. You seem happier than I expected after your grandmother died, Carson. Nawala ang ngiti ng binata nang marinig ang pamilyar na boses ng daddy niya. Seryoso siyang tumingin dito at nakitang kasama rin ito ang kanyang ina na mukhang kababalik lamang ng bansa. Nasanay na siya sa uri ng tingin ng mga ito, pero hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Ilang taon silang hindi nakita, pero kahit kaunting pangungulila, hindi niya nakikita sa mga mata ng mag-asawa. I'm not happy about her death. I'm happy because I'm with the one who gives me peace and happiness. Seryoso niyang tugon habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng daddy niya. Tumingin ang mga ito sa direksyon ni Alani bago muling itinuon ng atensyon sa kanya. Do what you want, Carson. Just don't show that expression at my mother's funeral. Paalala nito bago umalis, kasunod ang mga kasambahay na may hawak sa mga maleta ng dalawa. Unti-unti na silang dumarating. Ano pa kayang maririnig ko mula sa kanila? Saad niya habang nakatanaw sa likuran ng mga magulang niya. Bilang boss mo, inuutusan kitang wag silang pansinin, Carson. Tipid na napangiti si Carson sa sinabi ni Alani. Bumaling siya rito at nakita niyang naniningkit ang mga mata nito sa direksyon ng mga magulang niya. They are my parents, Alani. Mahirap silang baliwalain. Okay, gets kita. Iwasan mo na lang sila. 6 na araw na lang naman tayo dito at babalik na tayo sa Laguna. Tiis-tiis lang sa presensya nila. Basta wag mong kalilimutan na narito lang ako. Tumakbo ka lang sa akin kapag masama ang loob mo. Can I kiss you again when I'm feeling down? Namilog ang mga mata ni Alani at muling namula ang mukha nito. Carson, binabalaan kita. Wag mo na ulit gagawin yan. Binibiro lang kita. Pero salamat kasi nasa tabi kita. Simula nang makilala kita, hindi na ako natatakot ilabas ang totoo ko nararamdaman. Panatag ako kasi ikaw ang kasama ko. Binubola mo pa ako. Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin pwedeng ang kiss. Sa magjowa lang yun, hindi sa magkaibigan. Tatandaan ko yung sinabi mo, Alani. Kapag naging girlfriend kita, minuminuto talaga kitang hahalikan. Hindi ko pagsasawaan yung nakakatakam mong labi. Carson, tumigil ka nga. Pinigilan ni Carson na wag tumawa sa malakas na reaksyon ni Alani. Respeto na rin sa burol ng lola niya. I'm serious about it, kaya humanda ka. Sabi pa niya rito bago sinimulan ang kaniyang trabaho. Nag-focus na lang silang dalawa sa trabaho at dumami na naman ang tao sa pagsapit ng gabi. Buong linggo na natili sina Carson at Alani sa Ford Mansion.
Araw-araw may dumadating na kamag-anak si Carson, pero kahit isa sa mga ito, walang pumapansin sa kanya. Hindi rin siya naghahangad ng pagpansin ng mga ito at gusto na lamang niyang matapos ang burol para makauwi na sila ni Alani. Mas gusto niyang makasama ang dalaga kaysa sa mga kamag-anak niya. Sa huling gabi ng burol, hindi inaasahan ni Carson na pupunta roon ang dati niyang boss sa construction company na si Mr. Clavio kasama si Oliver at ex-girlfriend niyang si Diane. May kasama pa ang mga ito na mukhang mga magulang ni Oliver. Humisi agad sa kanya ang lalaki sabay hapit nito sa bewang ni Diane. Tila pinapamukha nito sa kanya na pag-aari nito ang ex-girlfriend niya at wala naman siyang pakialam doon. Waiter ka na pala sa burol. In fairness, bagay sa'yo. Sabi ni Oliver nang magdala siya ng inumin sa mesa ng mga ito. Kilala mo ba siya, Oliver? Tanong ng ginang. Yes, Mom. Siya lang naman ang karibal ko kay Diane. Ginamit niya ang kawawa niyang kalagayan para manatili ang fiancé ko sa tabi niya. Huwag kang lalapit sa kanya, Diane. Baka may nakukuha yung bakterya sa mga bangkay at mahawa ka pa. Mabuti na yung nag-iingat tayo sa mga katulad niyang pobre. Saad ng ginang habang ang dalawang ginoo naman ay nakamasid lang sa kanila. Hindi ko rin kayang uminom sa tasang hinawakan niya, Mami. Kung saan-saan siya humahawak at baka magkasakit pa ako. Nakangising sabi ni Oliver sa kanito tinabig ang tasa. Nalaglag yun sa sahig at nabasag. Napalingon sa kanilang direksyon ng ibang nakikiramay. Tumayo naman si Oliver at pinagalitan siya. Anong katangahan ang ginagawa mo, ha? Paglalagyan na lang ng inumin sa mesa, hindi mo pa magawa ng maayos. Nasaan ang manager mo, ha? Kailangan ko siyang makausap para matanggal sa trabaho ang tangang katulad mo. Malakas nitong sabi, hindi alintana na nasa burol siya. Humigpit ang kapit ni Carson sa dalang tray. Seryoso siyang nakatingin kay Oliver at hindi siya natitinag sa pamamahiya nito sa kanya. Nako sir, pasensya na po. Pagsasabihan ko po itong kasama ko. Singit ni Alani na may dalang tray ng inumin. Pipigilan sana niya ito na wag humingi ng paumanhin sa lalaki. Pero natisod ito at nabuhos lahat ng inumin sa damit ni Oliver. Shit! Isa ka pa ring tanga! Galit nitong sabi at sasampalin sana si Alani. Pero mabilis niyang nahawakan ang braso nito. Do it, or I won't be responsible for what happens next. Madiin niyang pagbabanta sa lalaki. Pumiglas si Oliver at kumawala sa hawak niya. Huwag mo akong pagbabantaan dahil hindi ako natatakot sa isang katulad mo. Dad, can you teach him a lesson? Gusto ko lang ipakita sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Consider it done, son. If his employer doesn't fire him, I'll make sure their business shuts down. Both of them will suffer the consequences. Haharapin pa sana niya ang daddy ni Oliver, pero hindi na siya palayo ni Alani. Tumigil lang ito nang mapunta sila sa veranda malapit sa garden. Carson, huwag mo na silang patulan, okay? Kung ipapasara nila ang negosyo ko, okay lang. Ilang buwan na lang naman at expired na rin ang business permit ko. Uunahan lang nila ako magsara. Hindi ko rin naman sigurado kung magkaka-customer pa ako pagkatapos nito. Malaki na ang lugi ko kaya okay lang na magsara yun. Alani. Shh, okay lang Carson. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon. Mas pabor sa akin na magsara ang punerarya kaysa umalis ka. Natigilan ang lalaki at kusang humupa ang tensyon sa katawan niya sa narinig. Ano pang saysay ng buhay ko kung wala ka, Carson? Ikaw ang nagbigay ng panibagong kulay sa mundo ko. Tinulungan mo akong umalis sa kalungkutan. Paano na ako kung aalis ka para lang hindi magsara ang negosyo ko? Mas gugustuhin ko pang maghirap kaysa iwan mo ko. Pakiusap, huwag kang aalis, Carson. Ayokong bumalik sa bahagi ng buhay ko kung saan tinatanong kong sarili ko kung ano pang silbi ko para mabuhay. Ayokong bumalik sa dati. Noong wala ka pa, makakaya kong magtiis sa hirap ng buhay, pero hindi ko matitiis ang lungkot na dulot ng pag-alis mo. Napangiti si Carson kahit nakikita niya ang pagpatak ng luha ni Alani. Masarap marinig ang mga sinabi nito at isa yung patunay na mahalaga rin siya para sa dalaga. Sino bang may sabi na aalis ako? Inalis niya ng hinlalaki ang luha sa pisngi ni Alani saka marahang ikinulong ang mukha nito sa kanyang mga palad. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Umalis lang ako sa marangya akong buhay pero hindi ibig sabihin yon. Wala na rin ang totoo kong pagkatao. Anumang oras pwede kong panindigan kung sino ako. Isa pa rin akong Ford Alani. At ang mga taong nang hamak sa pagkatao ko kanina ay mga insekto lamang kung ikukumpara sa akin. Gusto ko silang turuan ng leksyon dahil pinagbantaan ka nila. At yun ang malaki nilang pagkakamali. Anong gagawin mo? Babalik ka ba sa dati mong buhay? Iiwan mo pa rin ba ako? Alani, hindi kita iiwan. At kung aalis ako, isasama kita. Walang halaga ang lahat ng meron ako kung hindi kita kasama. Ikaw ang nagsisilbi kong lakas. At kung wala ka, hindi ko makakaya ang lahat.
Gusto ko nasa tabi lang kita. Sasama ka naman sa akin, di ba? Paano ng simpleng buhay na gusto mo kung babalik ka sa dating buhay na meron ka? Hinalikan ni Carson sa noo si Alani at marahang kinabig palapit bago niyakap. Napanatag agad ang kanyang pakiramdam nang makulong ito sa mga bisig niya. Pakiramdam niya sadya silang pinagtagpo para magsama. Ikaw ang simpleng buhay na gusto ko, Alani. Sa'yo ko naramdaman ng kapayapaan ng isip at kasiyahan ng puso. Ikaw ang nagsisilbi kong lakas sa tuwing mahina ako. Ikaw ang buhay ko. Malawak na napangiti si Carson nang maramdaman din niya ang yakap ni Alani sa katawan niya. Nakakainis ka, Carson. Pinapaiyak mo ako. Marami ka pang beses na iiyak, Alani. Pangako, paiiyakin pa kita. Pero sa kaligayahan lamang. Hindi ko hahayaan na umiyak ka dahil sa lungkot at pag-aalipusta ng ibang tao. Ako ang unang masasaktan kapag nangyari yun. Maraming salamat, Carson. Salamat din dahil nilapitan mo ako ng gabing yun sa may tulay. Kahit nakakatakot ang sadya mo, naging daan naman yun para makasama kita. Nagkaroon ako ng kakampi at sa unang beses ng buhay ko, may pumili sa akin. Una, pinili mo ako maging customer sa punerarya mo. Pangalawa, pinili mo ako maging kasosyo sa negosyo. At pangatlo, pinili mo ako ngayon para makasama. At ito ang pinakamasayang dahilan ng pagpili mo. Salamat sa palaging pagpili sa akin, Alani. Karapat-dapat ka naman piliin, Carson. Mabait ka, malambing at mabuting tao. Paulit-ulit kitang pipiliin kung bibigyan ako ng pagkakataon para pumili ulit. Hindi ako magsasawang piliin ka. Salamat, Alani. Maraming salamat sa pagdating sa buhay ko. Ilang minuto silang nanatiling magkayakap hanggang mapansin ni Carson ang bulto ni Atty. Dantes, hindi kalayuan sa kanila ng dalaga. Nakatingin ito sa kanila na waring kanina pa sila pinagmamasdan. Alani, puntahan natin si Atty. Dantes. May tatanong lang ako sa kanya. Marahan niyang pinakawalan si Alani. Hinawakan niya ang kamay nito at lumapit sila sa abogado. Magandang gabi, attorney. May gusto lang akong itanong sa'yo. Saad niya sa Ginoo. May ideya na ako sa itatanong mo, Carson. Sa ibang lugar tayo mag-usap. Sinundan nila ang abogado hanggang makarating sila sa likod ng mansyon. May isang silid doon na alam niyang tambakan ng mga sirang gamit. Pero doon sila pumasok. Malinis yun at mukhang bakanting silid lamang na may isang mesa at 4 na upuan sa gitna. Maupo kayo. Paanyaya ng abogado. Pinaghila ni Carson ng upuan si Alani. Pagkaupo nito, saka pa lamang siya umupo sa tabi ng dalaga. Umupo rin ang abogado sa bakanting upuan sa harap nila. Kung tama ako, itatanong mo kung bakit isang maliit na funeral home ang kinuha ko. Tama ba? Panimulang tanong ni Atty. Dantes. Tama ka, attorney. Sagot niya. Maniwala ka man o hindi, Carson. Pinahanap ka ni Ma'am Amelita simula nang maratay siya sa sakit na cancer. Bakit? Gusto ba niyang masigurado na mas nahihirapan ako sa labas kaysa sa mansyon niya? Mali ang iniisip mo, Carson. Gusto niyang masigurado na nasa mabuti kang kalagayan bago siya pumanaw. Pagkak siyang natawa, dahil taliwas iyon sa pagtrato ng matanda sa kanya. Nasaksihan mo ang paghihirap ko sa poder ni Lola, attorney. Kung may maghahangad na papabuti ako, hindi si Lola yun. Ipagtatapat ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko bago ilibing si Ma'am Amelita bukas. Gusto ko mabawasan ng galit mo sa kanya at maunawaan ang mga nagawa niya sa iyo noon. Hindi siya likas na masama, Carson. Nagawa lang niya ang lahat dahil sa kasalanan ng kanyang asawa. Napailing na lang siya at mahirap pa rin sa kanya na paniwalaan ang sinasabi ng abogado. Anong kinalaman ko sa kasalanan ni Lolo? Bakit akong pinagbubuntunan ng galit ni Lola? Dahil ikaw ang bunga ng kasalanang yun, Carson. Natigilan si Carson at para siyang nabingi sa sinabi ni Atty. Dantes. Bumalik lang siya sa wisyo nang maramdaman ang kamay ni Alani sa kamay niya. Attorney, pwede po bang sabihin mo na lahat ng nalalaman mo? Baka hindi po makatulog si Carson kung bukas mo pasasabihin sa kanyang lahat. Magalang nasabi ni Alani. Sige, makinig ka mabuti, Carson. Si Ma'am Amelita at Sir Carlito ay nakatakdang ikasal dahil sa kasunduan ng kanilang mga pamilya. At napilitang makipaghiwalay si Sir Carlito sa first love niya. Kahit ganoon, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Nagkaroon sila ng 5 anak at hindi naisip ni Ma'am Amelita na magagawa pa siyang lokohin ng kanyang asawa. Sa edad na 50, nakabuntis si Sir Carlito at ikaw ang naging bunga ng kataksilang yun, Carson. Are you serious, attorney? Did he impregnate his first love? It's nearly impossible for a woman over 50 to bear a child. Hindi ang first love niya na buntis ni Sir Carlito, kundi ang bunsong anak ng first love niya na noon ay 25 years old lamang. Kamukhang kamukha ng kanyang first love ang nanay mo.
Kaya siguro muling umibig ang matanda. Itinago nila sa lahat ang kanilang relasyon at lihim silang nakikita hanggang sa mabuo ka. Damn it. Ito ba ang dahilan kaya itinuturing akong hangin sa pamilyang to? At kahit kailan, hindi pinakilalang miyembro ng pamilya Ford? Dahil anak ako ni Lolo sa labas? Kung ganito lang din ang turing nila sa akin, bakit hindi nila ako hinayaang makasabang nanay ko? Sana hindi na lang ako lumaki sa bahay na to. Baka naging masaya pa ako sa piling ng tunay kong ina. Imposible, dahil namatay ang nanay mo sa panganganak sa'yo, Carson. Pumanaw rin si Sir Carlito ilang araw pagkasilang sa'yo. At doon lamang nalaman ni Ma'am Amelita na itinatago ka ng kanyang asawa. Humingi ito ng tawad at hiniling nitong alagaan ka bago pumanaw. Tinanggap ka ni Ma'am Amelita dahil sa galit at itinago ka niya sa pamilya ng nanay mo. Pinalabas lang niya na anak ka ng daddy mo. Hindi niya matanggap ang panloloko ni Sir Carlito at hindi siya nakaganti sa dalawa dahil halos magkasabay pumanaw ang mga to. Sapat bang dahilan yun para akong gantihan niya? Wala akong alam sa kasalanan ng mga magulang ko. Bakit ako magbabayad sa ginawa nila? Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Alani. Hinaplos naman ito ang likuran ng palad niya. Bahagya siyang kumalma sa ginawa ng dalaga. Alam ko, Carson, at nagsisi na si Ma'am Amelita sa mga ginawa niya sa'yo. Gusto niyang humingi ng tawad pero huli na ang lahat. Yun ang dahilan kaya kinuha ko ang serbisyo ng funeral home kung saan ka nagtatrabaho. Para kahit papaano, makapunta ka sa huling sandali ng lola mo. Sana mapatawad mo siya. Hindi alam ni Carson kung ano ang pwede niyang sabihin. Paulit-ulit lang siyang bumubuntong hininga para alisin ang bigat sa dibdib niya. Bigyan niyo muna ng panahon si Carson para matanggap ang lahat, attorney. Mahirap po ito para sa kanya. Saad ni Alani. Sana bago ilibing si Ma'am Amelita, matanggap niya ang kapatawaran mula sa iyo, Carson. Pahayag nito bago sila iniwan sa silid. Hinaplos ni Alani ang pisngi niya habang nakahawak pa rin sa kamay niya ang isa nitong kamay. Huwag mong pilitin kung hindi maluwag sa dibdib mo, Carson. It takes time to heal. Ngumiti si Carson bago hinawakan ang kamay ni Alani at mas idiniin ang pisngi niya. Alani, will you kiss me? I think it will make me feel better. Biro niya rito para sandaling mawala sa isip niya ang mga natuklasan. Hindi inaasahan ni Carson na pagbibigyan siya ni Alani. Inilapit nito ang mukha sa kanya at hinalikan siya sa gilid ng labi. Sandali siyang napapikit upang damhin ang init mula sa mga labi nito. Nagmulat lang siya nang dumistansya ito sa kanya. Pero ginawaran naman ito ng halikang iba't ibang parte ng mukha niya bago siya niyakap. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Malambing nitong tanong. Pinulupot ni Carson ang dalawang braso sa baywang ng dalaga bago sumagot. I told you, everything feels lighter when you're with me. Even if it's too heavy to handle. Magagawa mo na bang patawarin ng lola mo? I can. But I need some motivation to do it. Tulad ng ano? Tulad ng maging girlfriend kita. Maluwag naman sa loob ko na ibigay ang kapatawaran kay Lola, pero kailangan ko ng dagdag na lakas para gawin yun. Alam ko namang sasamahan mo ko, pero masarap lang sa pakiramdam kung magiging girlfriend kita. Reward na rin sa masakit na katotohanang bunga ako ng kataksilan. Biro niya, pero kung papayag ito, malaking pabor yun sa kanya. 30 na siya next year. At hindi naman masama kung kasal agad ang ihahanda niya para kay Alani. Sa pagkakaalam niya, 27 na ito at nasa tamang edad na rin para ikasal. Sige, pumapayag ako. Hindi rin naman uso sa akin ang ligaw-ligaw eh. Mas gusto ko pa yung diretso na sa simbahan at magsusumpaan sa harapan ng Diyos ng wagas na pagmamahalan. Napangiti si Carson at nagkaroon agad siya ng ideya sa susunod niyang gagawin. Ngunit ngayon, uunahin muna niya ang sigalot sa kanyang pamilya. Please come with me, Alani. Stay by my side while I give my forgiveness to Lola. Sige, sasamahan kita. Pupuntahan na ba natin siya? Bahagyang dumistansya si Alani sa kanya. Pinakawala naman niya ang baywang nito bago siya tumayo. Alright, let's go. Magkahawak kamay silang lumabas ng silid. Malakas ang loob ni Carson dahil nasa tabi niya si Alani. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi siya nito huhusgahan at iiwan. Matapang siyang bumalik sa main hall. At sa pagpasok pa lang niya, tumingin na sa kanya ang mga itinuturing niyang tiyuhin at mga tiyahin na mga kapatid pala niya sa ama. Kumpleto ang mga ito sa main hall, maging ang grupo ni Oliver ay naroon pa rin. Waring nagtataka ang mga ito kung bakit papalapit siya sa kabaong ng matanda. Kaya mo yan. Pagpapalakas ni Alani sa loob niya saka siya binitiwan para hayaan siyang lumapit. Bumuntong hininga si Carson saka umakyat sa kinilalagyan ng kabaong. Sinilip niya ang payapang mukha ng matanda na hindi niya kayang tingnan simula nang pumanaw ito.
Sandali siyang pumikit nang bumalik sa alaala niya ang mga ginawa nito sa kanya simula pagkabata. Lahat ng iyak at takot sa kanyang dibdib ay parang bumalik lahat. Carson, ayos ka lang ba? Mabilis naglakbay sa ibang alaala ang isip ni Carson nang marinig ang boses ni Alani. Bumalik yun sa una nilang pagkikita hanggang sa pangako nito sa kanya kanina. Pinawi niyo ang trauma niya at nagawa niyang umiti bago muling tumingin sa mukha ng lola niya. Umatras siya ng 3 hakbang pahuli bago yumuko rito bilang respeto. Pinapatawad na po kita, Lola. Saan niya na alam niyang narinig din ng mga kamag-anak niya. Kakaibang ginhawa ang lumukob sa dibdib niya nang bitiwan ng mga salitang yon. Pagpapatawad lang pala ang tuluyang magpapalaya sa kanya. Carson. Lumingon siya sa likuran nang marinig ang boses ng isa sa mga tiyahin niya. Naluluha itong lumapit sa kasya ni Yakap. Thank you. And I'm sorry for ignoring you all this time. We can't do anything if it's Mom's order. We feel partly to blame for everything that happened to you. And that's why we've been afraid to apologize. Please forgive us as well. Nagulat man, pero napangiti pa rin si Carson, lalo na nang makitang halos pare-parehong naiiyak ang mga kapatid niya maliban sa nakagisnan niyang ama na nag-iisang lalaking anak ng lola niya. Hindi ito madalas magpakita ng emosyon, pero may bahagyang ngiti sa labi nito. Let's forget about the bad things that happened in the past, tita, and create new memories together. Tugon niya bago ito niyakap. Lumapit ang iba pa niya mga kapatid at pinalibutan siya ng yakap. Isang kapatawaran lamang at nagkasundo na silang lahat na para bang walang nangyaring masasakit sa nakaraan nila. Ipinakilala niya rin sa mga ito si Alani na mainit na tinanggap ng mga ito sa pamilya. Kinabukasan, inihatid na sa huling hantungan si Lola Amelita. Kinausap din ni Atty. Dantes ang mga naulila pagkatapos ng libing at sinabi nito ang last will and testament ng matanda. Nagulat si Carson nang malaman niyang iniwan sa kanya ang lahat ng ari-arian ng mga Ford at hindi ito tinutulan ng kanyang mga kapatid. May kani-kanyang negosyo ang mga ito sa ibang bansa at karamihan ng mga ari-arian tulad ng malalawak na lupain, mamahaling pabahay at isang malaking construction conglomerate na binubuo ng iba't ibang construction companies ay nasa Pilipinas. Tinatayang aabot sa bilyong halaga ang lahat ng minana niya. Hindi rin nagtagal ang mga kamag-anak ni Carson sa bansa at umalis na rin ang mga ito kinabukasan. Bumalik naman sila ni Alani sa Laguna para ayusin ang mga gamit na ginamit nila sa burol. Magkatuwang nilang ibinalik yon sa mga dating lagayan at halos sabay din silang umupo sa sofa dahil sa pagod. Kukuha ako na magiging empleyado mo rito para hindi ka na napapagod sa trabaho, Alani. Saad niya sa dalaga. Wag na, magsasara na rin naman to. At saka, wala akong pambayad sa mga tao. Wala nga akong customer eh. I'll handle everything. Hindi ito mapapasara ng Mr. Gregorio. At ire-renew natin ang mga permit mo. Alam kong mahalaga ito sa'yo. Kaya tutulungan kitang mapalago ito. Nakakahiya naman, Carson. Don't be. Besides, you're my girlfriend. It's my responsibility to support the one I love. Girlfriend mo pa lang naman ako, hindi pa asawa. Hindi mo pa ako responsibilidad. Magpakasal tayo para maging responsibilidad na kita. Seryoso niyang sabi. Nagulat si Alani at umiwas ng tingin sa kanya. Hinawakan naman niya ang kamay nito at marahang hinalikan ang likod ng palad. I'm serious about marrying you, Alani. If you don't want it to happen too soon, please let me take care of you. I want to provide everything for you. Let me spoil you, okay? Bumaling ulit ito sa kanya bago ngumiti. Okay, Carson. Sa pagdaan ng mga araw, mas naging abala si Carson sa mga negosyong naiwan sa kanya. Anino man siyang itinuring ng pamilya noon, nag-aral pa rin siya ng Business Administration, saka nagpatuloy sa Master of Business Administration. Dahil dito, mabilis niyang naintindihan at nagagamay ang pasikot-sikot ng negosyo, mula sa pamamahala ng kumpanya hanggang sa pag-aalaga ng iba't ibang sangay ng kumpanya at ari-arian ng pamilya. Ang pagiging welder naman ay natutunan lang niya sa loob ng 1 buwan na training noon. At sa pagkakataong ito, hindi niya magagamit ang pagiging welder sa pagpapatakbo ng negosyo. Ilang buwan pa lamang siya nakakaupo bilang chairman, madami na ang naging pagbabago sa kumpanya. Isa-isa niyang binusisi ang mga kasalukuyang proyekto at nasa Laguna siya ngayon para personal na tingnan ang warehouse na dati niyang kinabibilangan bilang welder. Napansin niya ang discrepancy sa report tungkol sa Steelmark Industrial Construction. Matagal matapos ang proyektong nakuha nito sa itinakdang petsa ng pagkukumpleto. At hindi maipaliwanag kung bakit. Kailangan niyang alamin ang sanhi ng pagkakaantala
upang maiwasan ang mas malaking problema sa kumpanya, lalo pat nakapaglabas na sila ng pondo. Carson, iho, masaya ako makita ka rito. Biruin mo isa ka palang Ford. Akala ko kaapelido mo lang sila. Pero ikaw pala ang tagapagmana ni Ma'am Amelita. Bigyan mo ko ng maraming project sa susunod para hindi na ako humingi ng tulong sa kumpadre ko. Malamig na tiningnan ni Carson si Mr. Clavio. I'm not here to chit-chat, Mr. Clavio. This project was supposed to be finished a month ago. Yet it's still ongoing. Finish this project within a month. I don't care how you do it, but you must. Otherwise, you will bear the consequences for breaching our contract. Tumawa naman ito at tinangkang hawakan ng braso niya, pero umiwas siya. Baka pwedeng palampasin mo muna ako ngayon, Carson. Matagal ka namang nagtrabaho sa kumpanya ko. You should know who you're talking to, Mr. Clavio. You seem to forget who I really am. Do it or I'll have my attorney handle this legally. Napalunok si Mr. Clavio bago yumuko. Yes, sir. Matapos itong pagsabihan, umalis na rin si Carson kasunod ang mga kasama niyang matataas na opisyal ng kumpanya. Plano niyang puntahan si Alani pagkatapos ng inspeksyon. Kahit gaano siya kaabala sa trabaho, hindi pwedeng hindi niya ito makita sa loob ng isang araw. Ito ang nagsisilbi niyang lakas sa nakakapagod niyang trabaho. Palapit pa lamang siya sa kanyang sasakyan nang makasalubong naman niya ang pamilya ni Oliver kasama si Diane. Isa rin ang kumpanya ng daddy nito sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Ford Construction Group. Kaagad na yumuko ang mag-asawang Gregorio nang makita siya. It's pleasure to see you here, Mr. Ford. I wasn't aware that you would be visiting. Saad ng Ginoo. I'm personally reviewing every project, Mr. Gregorio. Any company that underperforms will be removed and replaced. No exceptions. You know what I mean, right? I know, Mr. Ford. Makakaasa ka ng suporta mula sa aming pamilya. At gusto ko ring humingi ng pasensya sa mga nasabi namin ng anak ko noong nakaraan. Patawarin mo kami dahil wala kaming ideya na ikaw ang tagapagmana ni Mama Amelita. I won't take this against you, Mr. Gregorio. But I'm warning you. Do not lay a finger on my girlfriend. You will regret it if you do. Isa pa, tigilan niyo na ang paghihimata pobre. Hindi porket mahirap ang isang tao, pwede niyo nang tapak-tapakan at insultuhin. Kung tutuusin, kaya kong alisin sa inyo ang lahat ngayon din. Pero hindi ko gagawin dahil hindi ako katulad niyo. Tatandaan namin ng mga yan, Mr. Ford. Pasensya na po ulit. Hindi na mauulit. Good. Hindi nagpakita ng emosyon si Carson. Gusto niyang maramdaman ng mga ito ang otoridad na meron siya. Epektibo naman dahil hindi kayang salubungin ng mga ito ang tingin niya. Ngunit may isang malakas ang loob na humarang sa daan niya nang aalis na siya. Si Diane. I'm sorry sa mga ginawa ko noon, Carson. Pinagsisihan kong hindi kita pinili. Sana... Ano bang ginagawa mo, Diane? Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya? Saad ni Oliver saka hindi lang babae. Matuto ka lumugar kung ayaw mong ihinto ko ang kasal nating dalawa. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Pagbabanta pa nito sa babae. Nasasaktan ako, Oliver. Bitiwan mo ako. Ano ba? Stop bringing disgrace to our family, Diane. You must respect Mr. Ford. He's not someone you knew from the past. Saway naman ni Mrs. Gregorio. I'm sorry about this matter, Mr. Ford. Paumanhin ni Oliver habang nakayuko. Palihim nang umisi si Carson sa pagpapakumbaba ni Oliver. Ito ang magmamana sa kumpanya ng ama nito at kahit ayaw nito sa kanya, mapipilitan itong respetuhin siya para na rin sa ikabubuti ng negosyo ng mga ito. Do your job properly, then we're good. And change your attitude too. Masyado kang mayabang at mapagmataas sa kapwa. Yes, sir. Tugon nito. Tahimik na umalis si Carson habang nakayuko ang mga ito sa kanya. You're free to go home. I have something important to do personally. Sabi niya sa mga kasama bago sumakay ng kotse niya. Yes, sir. Pagkasakay pa lamang niya sa kotse, napangiti na si Carson dahil ngayong araw na niya aalokin ng kasal si Alani. Bago pa makarating si Carson sa bahay ni Alani, bumuhos na ang malakas na ulan. Napatingin siya sa dilaw na payong sa gilid ng kotse niya at napangiti na lamang siya. Ito ang simbolo ng unang pagpili ni Alani sa kanya. Mas pinili siya nitong payungan kaysa sarili nito. Now is the time. I choose you to be my wife. Pagtigil ng sasakyan sa tapat ng bahay ng dalaga, ginamit niya ang payong para hindi mabasa ng ulan. Nag-doorbell siya at hinintay na lumabas si Alani. Ilang saglit lamang ay pinagbuksan siya nito ng pintuan at kaagad nitong napansin ang dilaw na payong. Itinago mo pala yan? Nakangiti nitong sabi. Yeah, this is one of our memories together. Akala ko itinapon mo yan noon eh.
Halika, pumasok ka na. Baka mabasa ka pa ng ulan. Sa halip na pumasok, binitiwan ni Carson ang hawak na payong at hinayaan niya ang sariling mabasa ng ulan. Carson, pagod ka. Baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Pumasok ka na rito. Hinawakan siya nito sa braso, pero hinawakan naman niya ang kamay nito. Alani. Marahan niyang tawag sa pangalan nito. Simula ng araw na payungan mo ko, alam ko na kung paano ka magmahal. Mas inuuna mo ang iba kaysa sa sarili mo. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging payong mo at magiging kanlungan mo sa lahat ng oras. Hayaan mong ulanin kita ng pagmamahal araw-araw. Carson, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Pumasok ka na rito. Pwede mo namang sa loob sabihin yan. Pilit siya nitong hinihila papasok, pero lumuhod siya sa harapan ng dalaga. Hindi niya alintana ang pagkabasa ng ulan at binuksan ang maliit na kaheta sa palad niya. Sa loob niyon ay ang kumikinang na classic diamond solitaire ring. Will you marry me, Alani? Napaluha si Alani bago tumango. Oo, papakasalan pa rin kita kahit dito ka sa loob ng bahay mag-propose. Bakit kasi kailangan mo pang magpaulan? Pumasok ka na rito. Isinuot ni Carson ang singsing kay Alani bago ito hinalikan sa labi. Sa gitna ng malakas na ulan kasi tayo unang nagkita. Gusto ko lang balikan ng alaalang yun kasama ka. Lalo na yung epic mong pagtatanong kung kailan ako tatalon sa tulay. Dahil sa'yo, natakot ako sa kamatayan. I love you, my boss. Ngumiti si Alani at mabilis siyang hinalikan sa labi. I love you too. Pumasok ka na sa bahay ko kasi nagawa mo ng pasukin ng puso ko. Oh, I love that. And I love you. Sabi nito sabay kindat sa kanya. Alani, don't tease me. Baka mauna ang honeymoon natin kaysa sa kasal. Hindi pwede. Magtiis ka muna. Pero ngayon, kailangan mo munang magpalit ng damit at baka magkasakit ka. Ikukuha lang kita ng pamalit. Okay, boss. Sagot niya sabay saludo. Nakangiting umalis si Alani at habang hinihintay niya ito, nilibot niya ang bagong renovate na punerarya. May mga empleyado na rin si Alani roon at hindi na nito kailangang humawak ng mga bangkay. Mamamalakad na lamang ito sa negosyo at kapag kinasal sila, lilipat na rin ito sa Ford Mansion. Carson, umakyat ka na rito at magpalit ng damit. Sigaw ni Alani mula sa ikalawang palapag. Coming, my lovely boss. Umakyat siya sa ikalawang palapag at nagpalit ng simpleng puting t-shirt at short na pambahay. Nagluto rin ng tinola si Alani at yun ang ulam nila sa hapunan. Naging tagapagmana man siya at instant billionaire, gustong-gusto pa rin niya ang simpleng buhay kasama ang babaeng pinakatatangi. Hindi na pinatagal ni Carson ang araw ng kanilang kasal ni Alani. 3 buwan na paghahanda lamang ay iniharap na niya sa altar ang dalaga. Hindi nakadalo ang lahat ng kamag-anak niya dahil abala sa mga negosyo ang iba. Pero ayos lang, ang mahalaga naman ay ang kanyang bride. Binigyan niya ito ng magarbong kasal na maikukumpara sa kasal ng isang maharlika. Ito ang kanyang reyna at nararapat lamang na maranasan nito ang karangyaang nababagay rito. Nang matapos ang kasal, nagtungo sila sa Lake Como, Italy, para sa kanilang isang buwang honeymoon. Malayo sila sa stress at nakarelax pareho. Sulit na sulit ang kanilang bakasyon dahil bago umuwi ng Pilipinas, nagpositibo sa pagbubuntis si Alani. Habang nagbubuntis ito sa kanilang panganay, nakatuon pa rin si Carson sa negosyo. Natapos na rin sa wakas ang warehouse sa Laguna at naging maayos naman ang kooperasyon ng ibang kumpanya sa kanya, lalo na sa Mr. Clavio at Oliver. Nakasal na rin kay Dayan. Palihim din niyang tinutulungan ng pamilya ng kanyang ina, kahit hindi siya nagpapakilala sa mga ito. Lihim ang pagkatao niya sa mga ito at ayaw niyang magsanhiyo ng bagong issue. Sapat na sa kanya na makilala ang mga ito kahit bilang isang negosyante lang. Sa pagsilang ng kanilang panganay na anak na isang lalaki, naramdaman ni Carson na higit na mas mahalaga ang kanyang pamilya sa kahit na anong kayamanan. Ang pag-iyak at pagtawa nito ang bagong musika sa kanyang pandinig. Mas excited na rin siyang umuwi para makita ang kanyang mag-ina na itinuturing niya ang pinakamalaking biyaya na natanggap niya. Hindi talaga nasusukat ang halaga ng isang tao sa dugo, apelido o kayamanang maaaring manahin, kundi sa kung sino ang pipiliing tumayo sa tabi mo sa panahong wala kang kahit ano. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng kirot, ngunit maaari rin itong maging daan upang matutunan kung ano ang tunay na pamilya na hindi laging ibinibigay ng kapalaran, kundi kusang pinipili, inaalagaan, at pinanghahawakan hanggang sa huli. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference.
Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.